Good morning, and nandito po tayo sa ating mga bees. I-inspect natin isa-isa yung ating mga colony dito. Mga maha-harvest na honey ay mag-harvest na rin tayo. Pero ang goal natin today ay maglipat tayo ng mga feral sa mga kahon. Ito nga pala yung ating splitting area kasi dito natin nilalagay yung ating mga bees. Dito tayo nag-split. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko sa aking pag-split. So ayan guys, dito ay meron tayo dapat na kahon na nakahanda kapag tayo ay mag-i-split. 2 piraso yan na box. So tira natin yan nung nakaraan tayo nag-split. And syempre, hindi dapat mawawala yung ating hive tools. Kasi ito yung ginagamit natin kapag tayo mag-i-split. Napakabigas kasi ng mga propolis ay kailangan nating iangat yung bawat kahon para ma-separate natin yung bawat chamber nito. At next naman ay meron tayo dito na smoker. Ito naman ay ginagamit natin para pausukan yung ating mga bees. Pag hindi natin pinausukan, hindi sila aalis dun sa kanilang hive at marami po ang mamamatay. And syempre, kung may smoker, dapat tayo ay mayroong bunot. May lighter tayo, yan, pangsindi dun sa ating pausok. Syempre, meron din tayong tape. Yan. So, ginagamit naman ito ng bawat edge ng ating mga box para at least hindi ito mapasok ng mga predator katulad ng langgam, ipis, gagamba, at kung ano-ano pa. Tapos ito, meron din tayong propolis. Ayan. Mas maganda to compared dun sa tape kasi hindi talaga aangat yung bawat edge ng ating mga hive. Tapos, syempre, meron din tayo nitong kutsilyo. So, pag tayo mag-harvest, ay aalisin natin yung propolis sa mga gilid-gilid para maalis natin yung honey. At next naman ay meron pa tayong bakya. Ayan. Yung batya ay gagamitin natin syempre kapag tayo ay mag-harvest at dito natin pipigain yung mga honey. And syempre hindi dapat mawawala ang ating bee suit. Ayan. Syempre protection natin to sa sarili natin. Ito naman ay tayo ay magsisindi nitong ating smoker at lalagyan na natin siya ng mga bunot. Supposedly talaga guys ay last week pa ako dapat mag-harvest or mag-split ang ating colonies, kaso ay nagkasakit naman ako. Ginawa, kita nyo naman, medyo hindi pa okay yung boses ko, tapos may sipon pa. Ang hirap kasi na may usok, tapos ay may sipon ako at ubo. Pero ngayon medyo okay na, kaya tayo ay mag-split and kailangan na talaga natin to gawin. Itong smoker ay ready na at syempre magsusuot na tayo na ating bee veil. Kuha na tayo ng feral. Bigat. Siguro may honey na to. Ito na yung ating feral. At papausukan natin siya para umalis muna yung mga bees. Itak. Ayan. So, bali ito nga pala yung itsura nung feral nung binuksan ko na. At hindi ko nga rin alam kung bakit nawala yung audio nito, kaya nag-voice over na lang ako. Bali, kailangan nga palang tanggalin yung mga debris nito or yung kalat nito sa loob. Dapat kasi malinis ito bago ipasok dun sa box. At may nakuha na nga rin akong mga honey dito. At nilagay ko na nga yung mga harvest ko sa batya. At matapos ko nga alisin yung mga dumi nito, ay nilagay ko na ito sa kahon. At ito na nga palang propolis yung ginamit ko sa pagsara ng mga kahon. Mas matibay kasi ito kumpara sa tape. At hindi ito madaling pinapasok ng mga predator. At maraming salamat nga pala sa bagong assistant ko. Napakabilis nga niya matuto sa pagbe-beekeeping. At eto na nga yung unang feral na nalagay natin dito sa box. Ngayon naman isusoli natin siya sa dating lugar kung saan natin siya kinuha. At nilagyan ko nga pala ng propolis yung entrance ng box nila mula dun sa feral kung saan ko sila kinuha para nga maamoy nila yung colony nila. At dito rin pumasok yung ibang kasamahan nila na nagpo-forage pa. At pagkatapos nga niyan ay kinuha ko itong pangalawang feral na ilalagay ko sa box. At mas marami nga akong nakuhang mga honey dito. Hindi ko pa nga ito nabubuksan ay nakita ko na agad na meron siyang honey pot. Same process din. Inalis ko rin yung mga debris nito. Tapos, saka ko kinahon ulit. Nag-iwan nga pala tayo ng propolis at saka honey dito. Syempre, para may makain yung mga bees. At propolis na nga lang ulit yung ginamit ko para isara yung box nila. So, ayan guys. Tapos na yung paglipat natin ng second feral sa mga box. At ayan, ililipat na uli natin doon sa dati ng pwesto. So, ngayon tayo ay mayroon ng panibagong 2 box na colony. Tapos naman na tayo malipat sa box ng mga feral natin. Tayo naman ay mag-inspection ngayon kung mayroon ng honey yung ating mga hive. Ay, medyo mabigat na ito. Ito, inspect natin. Tingnan natin kung may honey na. So, dito naman mag-harvest tayo ng puno na. So, pag puno na, mag-a-add tayo ng third chamber.
Ay, ito guys. Oh, ayan. Madami na rin siyang honey. As you can see. At napakaganda nung kanyang hive. Grabe, oh, ang daming honey. Ayan, ito yung kanyang honey. Ito yung honey pot at kanyang brood. Mga propolis. Ayan. Na natin to guys. Tayo po ay naka-harvest dito sa colony na to. So ayan guys, tapos na tayo mag-harvest. Ayan, napakainit sa loob ng suit natin. Feeling ko may pumasok pa sa akin tenga. So, bali ito yung ating mga na-harvest ngayon. Galing doon sa ating mga peral. At doon sa ating colony na ini-check kanina. So mamaya ito ay pipigain natin. So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood sa pagsama sa aking beekeeping journey. Ayan, nagliliparan na yung mga bees. So ayan, patuloy po kayong manood ng ating mga videos and pakisupport na rin po ng ating page. Like and pakishare kung may natutunan kayo sa ating mga ginawa. Maraming salamat!